Sa video na to, ibibigay ko sa inyo yung 5 top retirement dividend stocks dito sa ating bansa. Ngayon, bakit ko ba ginawa itong video na to? Na nagsimula tayo ng ating YouTube channel noong September 1, 2020, until now, halos 63% ng nanonood sa atin dito ay nagre-range siyang edad from 35 to 65 plus years old. Ang mga edad na ito, sila yung mga naghahanap ng mga passive income and possibly sila yung mga nasa retirement age na. And dividend stocks can be a smart choice. Yung mga data na makikita nyo dito sa video ay galing dito sa sites na ginawa ko. Take note, itong site na ito ay ginawa ko ako lamang mag-isa. For almost 3 years na paggagawa natin ng video, sinasabay ko yung paggawa ng sites na to para mapabilis ko yung process sa paghahanap ng mga kumpanya na magaganda magbigay ng dividend, and di lamang yon, maganda ang financial. Now, itong sites na nakikita nyo ngayon ay libre kasi gusto ko lamang i-share ito sa inyo. And I want to help many Filipino as much as possible to invest in our stock market. So, take time to appreciate my work and explore nyo na guys itong site na nakikita nyo ngayon. Kung hindi mo pa alam kung nasan yung link ng sites na to, puntahan mo lamang tong about tab ng aking YouTube channel and pinutin mo lamang ang learn more about investing or itong nag-highlights na link na ito. Explore nyo na guys and start dividend investing. Now, ang unang retirement dividend stocks ay ang DMCI Holdings Inc. Dahil sa sobrang laki ng kanilang pinagkukunan ng revenue, meron silang coal mining, real estate development, power on grid, construction, power off grid, and nickel mining. So dito pinapakita sa atin na sobrang diverse na kanilang pinagkukunan ng revenue. Sa pamamagitan nito, they are going to produce, create a value sa kanilang mga shareholders. Itong kumpanyang ito ay isang prominente pagdating sa holding company. Pagdating sa holding industry, ang DMCI para sa akin ay nasa 5-star category. Kung titignan natin dito ang management ng kumpanya over the years, pinapakita sa atin dito na talagang binavalue ng kumpanyang ito ang kanyang mga shareholders. So in short, malaki yung kanilang kinikita sa pinaglalaga kanilang mga investment. Ang DMC ngayon ay merong 138.35 billion pesos na market cap at merong revenue na nasa 131 billion pesos, merong net income na nakukuha na nasa 26.6 billion pesos. Dito pinapakita kung gaano ka-prominente ang kumpanyang ito. And sa loob ng isang taon, ang kanilang share price ay bumagsak ng 2.81%. Over the past 23 years, ang price return or capital gains ng DMCI ay nasa 4,147% lamang. In comparison sa SPY, nasa 209% lamang ito. Now, in comparison, including na yung dividend na binibigay ng company, ang total returns ng DMC ay nasa 9,125%. So, ganito kalaki yung total returns ng DMC over the past 23 years. In comparison sa SPY, nasa 257% lamang. Pinapakita kung gaano kadominante at kung gaano kaganda ang isang company ito. So kung nag-invest ka sa DMC ng 100,000 pesos over the past 5 years, ang iyong investment ay tumubo ng 99.65%, so that's around 99.65,000 pesos na dividend income galing lamang sa dividendo ng kumpanyang ito. Ang second retirement dividend stock ay ang SPC Power Corporation. Sila ay nag-i-engage sa rehabilitation, operation, maintenance, and management of the 203 megawatts in Naga Power Plant Complex. Ang agandahan dito sa SPC ay ang ganda na kanyang financials. In comparison sa kanilang total assets versus total liabilities, sobrang laki ng diferensya, and also ang kanilang current assets and debt to earnings ratio pinapakita sa atin dito na wala silang interest expense na binabayaran, and also ang kanyang debt to equity pinapakita na very well managed yung kanilang utang na kinikater ngayon. However, over the years, from 2005 to 2022, yung kanilang revenue ay hindi gaanong kataasan yung pag-grow, no? So, over the past 3 years, meron siyang compound annual growth rate na nasa 24, 5 years nasa 10. And over the past 18 years, yung kanyang compound annual growth rate lamang ay nasa 5%. Pinapakita dito sa atin na ito ay very turtle stock. Now, the best to own this company ay kapag nagtatank ang kanyang share price para makakuha tayo ng high quality na dividend, mataas na dividend yield sa company ito, and para ma-maximize natin yung share price over time. Ang market cap ngayon ng SPC ay nasa 11.7 billion pesos, may revenue na nasa 4.5 billion pesos,
at merong net income na nasa 1.6 billion pesos. And sa loob ng isang taon, ang kanilang share price ay bumagsak ng 24.56%. So kung mag-invest tayo sa SPC ng 100,000 pesos at in-invest natin ito for 5 years, ang ating dividend income galing lamang sa dividendo ng SPC ay nasa 93.47%. So that's around 93,472 pesos ang matatanggap natin over the past 5 years. And merong dividend yield average na nasa 14.11%. Pangatlong retirement dividend stock ay ang GME Network Inc. Itong kumpanyang ito ay isang prominente pagdating sa media broadcasting industry. Majority na kanilang revenue ay nagagaling sa television and radio airtime. 89.7% ay nagagaling dito, susundan ng other businesses and international subscription. Sa loob ng isang taon, bumaba yung kanyang share price ng 23.37%. At meron siyang market cap na nasa 27.76 billion pesos, revenue na nasa 18 billion, and net income na nasa 1.8 billion pesos. However, kahit na bumababa yung kanyang revenue, ang kanyang performance pa rin ay nasa excellent category. So dito pinapakita sa atin na over the past 5 years, yung mga pinaglalaga kanila ng kanilang investment ay talagang very profitable. However, the best to own this company ay kapag nagtatank yung kanyang share price. Kung titignan natin yung revenue growth, compound annual growth rate ng GME7 from 3 years to 18 years, hindi gaanong kagandahan. So ito yung maihahalin tulad ko also sa isang turtle stock. So again, maganda abangan itong company kapag nagtatank yung kanyang share price. Bakit? Kasi magbibili natin ito ng sobrang baba and makakakuha tayo ng malaking dividend sa company. Sa pamamagitan nito, makukompound natin ng mabilis ang ating wealth over time. Isa sa mga highlights dito sa GME7 ay ang ganda na kanilang financials. And also, kung titignan natin, wala masyadong interest expense na kinikita itong GME7. So, nasa 0.03. Kung tutusin, wala pang 3 months kaya niyang bayaran yung kanyang long-term obligation gamit yung kanyang kinikita ngayon. At kayang i-manage ng company yung kanyang utang na kinikita. So, dito pinapakita sa atin na very well managed ang GME7. So, kung meron tayong investment sa GME7 na 100,000 pesos, at in-invest natin ito for 5 years, ang ating investment ay lumago ng 81% galing lamang sa dividendo na binibigay ng kumpanyang ito. So that's around 81,000 pesos. At merong dividend yield average na nasa 12.61% over the past 5 years. However, in comparison sa SPY from 2007 to 2023, pinapakita dito sa atin na nalaging yung kanyang performance. Sa kanyang price returns ay nasa negative 21.81%. In comparison sa SPY na nasa 205%. And in comparison sa kanyang total gains and total returns including yung dividend ay nasa 68.29%. In comparison sa SPY, nasa 244.77%. Ang pang-apat na retirement dividend stock ay ang A. Soriano Corporation. Dahil sa diverse ng kanilang pinagkukunan ng revenue, meron silang cable and wire manufacturing, meron silang holdings, meron silang resort, development, education, aviation, and mga equities. Majority ng kanilang revenue ay nagagaling sa cable and wire na nasa 69.9% nagagaling dito and 13% nagagaling sa holding. Like SPC and GME7, itong company maganda rin i-own kapag nagtatangka yung share price. Kung titignan kasi natin, hindi gaano ka-consistent yung kanyang dividend growth over time. And over the past 18 years, yung kanyang compound annual growth rate lamang ay nasa 7%. So again, the best to own this company also is kapag nagtitank yung kanyang share price para makakuha tayo ng magandang dividend sa company ito. Ang kagandahan naman dito sa A. Soriano ay ang ganda na kanyang financials. Kung titignan natin yung separation from total assets to total liabilities, sobrang layo. And also, talagang over time, bumababa yung kanyang total liability. And zero yung kanyang debt to earnings and ang kanyang debt to equity ay sobrang baba. Pinapakita dito sa atin na very well managed ang company ito. And over the past 5 years, pagdating sa holding firms, ang ANS ay mayroong pinakamataas na return on invested capital na nasa 19.34%. And sa loob naman ng isang taon na kanyang share price ay lumago ng 21.78%. So kung mag-invest ka dito ng 100,000 pesos at i-reinvest mo ito for 5 years, ang iyong investment sa ANS ay tumubo ng 56.71%. So that's around 56,700 pesos. At mayroong dividend yield average na nasa 9.4% over the past 5 years. And nakaganahan dito sa company over the past 23 years ay talagang na-outperform niya yung SPY. So ang panglimang retirement dividend stock ay ang Semirara Mining and Power Corporation. Itong company isang coal producer dito sa Pilipinas and internationally. And kung titignan natin, majority ng kanilang revenue ay nagagaling sa mining, susundan ng power.
So mining ay nasa 77.4% and sa power ay nasa 22.9%. So sa mining industry, ang company ito ay nasa 5-star category. And over the past 5 years, ang management ng company ay talagang very high quality. Pinapakita dito sa atin na yung mga pinaglalagakan ng kumpanyang ito ay very effective and profitable. Mayroong market cap na nasa 146.64 billion pesos, revenue na nasa 83.69 and net income na nasa 33.28 billion pesos. And sa loob ng isang taon na kanyang share price ay bumagsak ng 14.74%. Dito guys, pinapakita sa atin in terms of market information na nasa prominente ang kumpanyang ito pagdating sa mining industry. Now, from 2005 to 2022, talaga ang ganda ng performance ng company ito sa kanyang growth rate. Over the past 18 years, ang kanyang compound annual growth rate ay nasa 17%. Pinapakita dito sa atin na itong company ay talagang continuous na mag-grow pa over time. Ang projection ko nga sa kanyang revenue in pagdating ng 2024 ay nasa 100 billion pesos. So dito guys, pinapakita sa atin na yung kanilang product ay talagang very high demand pa rin. And in 2022, ang kanilang profitability ay nasa 43.75%. And over the past years, ang performance na kanilang total assets to total liabilities ay gumaganda. And also, ang kanilang total liabilities over the years ay bumababa. Pinapakita dito sa atin na ang ganda ng performance ng management ng kumpanyang ito. And over the years, na kanyang debt to earnings ay talagang very low. Ibig sabihin, wala siyang masyadong interest expense na kinikita sa loob ng company and manageable yung kanyang utang na kinikater ngayon. Itong SCC ay very high promising stock. I think merong growth potential and also ito isang dividend stock. Kumbaga parang all-in-one company na tong SCC. Okay, so kung meron kang investment 100,000 pesos sa SCC at invest natin ito for 5 years, ang ating income from dividend lamang ay nasa 88%. So that's around 88,190 pesos ang matatanggap sana natin dito sa company. And meron siyang dividend yield 5 years average na nasa 13.48%. So from 2009 until now, ang kanyang price returns ay nasa 1,131 in comparison sa SPY ay nasa 438.32% lamang. But kung kukumpare natin yung kanyang dividend na binibigay sa kanyang mga shareholders, ang total returns ng SCC ay nasa 1,982%. Ang SPY ay nasa 500% lamang. So dito pinapakita sa atin over the past 23 years, very excellent yung total returns ng company. Kayo na lang bumilang kung ilan yan. Nandito tayo ngayon sa tracker na ginawa ko. Ang purpose nito ay para makita natin kung over the past 5 years, magkano ba yung ating capital gains and magkano ba yung ating dividend return sa 5 company na nabanggit natin. Now, ang gagawin natin, i-divide lang natin ito sa 5. Ito naman yung price ng company over the past 5 years. And ito naman yung quantity kung magkano yung nabili natin. So, nahati natin ito sa tagta 20,000 pesos. Sa loob ng 5 taon, ang DMC lamang ang mayroong negative na capital gains tayo. So, down siya ng 14% and the rest ay puro positive. In terms of capital gains, meron tayong 37.16% na total returns. Not bad. Pagdating naman sa dividend, makikita natin dito, over the past 5 years, ito yung ating total returns sa dividend ng 5 company. So, nasa around 99, 93, 81, 56, and 88%. And ang ating total dividend income ay nasa 83.84%. So kung titignan natin dito yung returns, mas malaki pa yung returns ng dividend income natin kaysa sa ating capital gains. Now ang ating total returns including na yung dividend ay nasa 121%. So over the past 5 years na pag-i-invest mo 121%, sa tingin mo okay na ba yan? For some, medyo mababa. For some, very high na ito. So sa 5, ang mayroong pinakamataas na investment returns ay ang ANS na nasa 141.16% and ang SPC and JME7 ay halos magkapareho lang ng return. So dito pinapakita sa atin na over time, talagang dividend matters always sa mga kumpanya na magaganda magbigay ng dividend. And hindi lang maganda magbigay ng dividend, maganda rin yung kanyang financials. Congratulations muna sa nanalo ng aking portfolio tracker. Message mo lamang ako sa aking email and definitely ibibigay ko ito sa iyo. And again, congratulations!